Magandang umaga! Narito tayo ngayon sa Super 10, mga balitang ukol sa kabayanihan. Ako po si Janica Cruz. At ako naman po si Aisa Lianige. At narito na ang mga balitang ukol sa kabayanihan. Isang ginang mula sa Quezon City ang patuloy na nakikibaka para sa layuning maisaayos ang kalagayan ng mga maralitang tagalungsod. Halina't kilalanin natin si Mercedes Castro, ang bayaning Pilipino ng masang tagalungsod. Narito si Joyce Borja upang mag-ulat. Joyce? Salamat, Aisha. Aktibo sa grupong Urban Land Reform Task Force si Mercedes Castro o mas kilala sa tawag na Ka-Merced. 20 taon na siyang kasapi dito. Ito ang kanyang tinig noong siya ay aming nakapanayam. Naranasan ko na rin ang maging squatter, di ba? Kaya nung makikita ko sila na nahihirapan, parang nakikita ko sa sarili ko na ako yun. Salukuyan kami nagsusulong ng mga polisiya at mga issues para sa maralitang tagalungsod. Salamat po, Ka-Merced. Mga Pilipino, huwag palalampasin ang pagkakataong maging bayaning Pilipino. Ito po si Joyce Borja. Balik sa'yo, Janica. Salamat, Joyce! Pilipinong isinasakripisyo ang buhay upang tumulong sa mga kapitbahay noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Pinarangalan ng Times Magazine bilang Time Magazine's Top 10 Heroes of this Year. Ayon sa mga kanyang tinulungan, malaki ang kanilang pasasalamat kay Muelmar Magallanes upang sila ay maging ligtas. Samantala, kamustahin naman natin ang isang batang iniligtas ang kapatid mula sa nasusunog na apoy noong 1996. Noong taong 1996 ay maaalalang isang balita ang aming inulat tungkol sa isang batang nagngangalang Rona Mahimi na nagtamo ng third-degree burn upang iligtas ang kanyang mga kapatid mula sa nasusunog na bahay sa Barangay Divina Colonia, Sagaitao, Negros Occidental Province. Ngayon ay 18 taong gulang na siya at nag-aaral ng kolehiyo sa Negros Occidental College. Mocha, nag-post ng hubot-hubad para sa mga may breast cancer. Di umano'y ginuhit ng mga magagaling na pintor ang kanyang katawan upang ibenta ang mga ito at ang malilikom na pondo ay gagamitin para sa serbisyong medikal ng mga may cancer. Samantala, si Richard Gutierrez ay muling nagpakabayani sa mga nasalanta ng bagyo. Maalang ginamit ng aktor ang kanyang speedboat upang iligtas ang kanyang mga kapitbahay noong nanalasa ang bagyong Ondoy. Ngayon naman ay nagpadala siya ng mga relief goods sa mga nasalantaan ng bagyong Juan. Narito po si Joyce upang iulat ang panayam tungkol sa nangyari. Go, Joyce! Go. Nasalanta ng bagyong Ondoy si Christine Reyes. Umabot ang tubig hanggang ikalawang palapag ng kanilang bahay. Umakyat na ng bubong ang aktres sa takot. Umabot ng 12 oras ang aktres sa bubong. Nag-rescue naman si Richard Gutierrez upang sagipin ang aktres. Ito ang panayam ng 24 oras kay Christine Reyes. Hindi ko akalain in just 1 hour tataas yung tubig ng gano'n. Nakakatakot na parang end of the world. Nakailang panawagan din si Christine sa telebisyon at sa kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong. Wala kaming food, walang anything. Basa kami since 1 p.m. Aminado si Christine na halos mawala na siya ng pag-asa. Text ako sa mga tao na please pray for us, ganyan-ganyan. Kasi kung hindi tumigil ang ulan, wala na rin kami. Kahit paano mas iniisip ko yung yung positive side na hindi, may magre-rescue sa amin. Isa nga sa kanyang mga unang tinawagan para humingi ng tulong ang aktor na si Richard Gutierrez. Si Richard mismo ang personal na nag-rescue kay Christine gamit ang hiniram na speedboat. Nakausap ko rin siya sa phone na napakalungkot niya. Nararamdaman ko sa voice niya na parang nag-give up na siya. And ayoko yung naririnig ko na gano'n. Talagang she was crying. Pagdating ng mga 1 a.m., may dumadating, may ilaw sa ulo.
parang flashlight, ganun. Tapos, naalala ko, sabi ng kapatid ko, sila Richard daw padating. Sabi ko talaga, may dala daw speedboat. Sabi ko, sana makarating siya. Tapos iniisip ko kung paano siya makakarating, sobrang dilim. Nakausap po namin ang 5 na kalahok ng Gawad Kalinga. Umpisahan na po natin dyan si Rex Bernardo. Isang modernong Apolinario Mabini si Rex Bernardo na may kwento ng pagbaba. Ang pangalawa naman ay si Beatriz Evangelista. May hahantulad kay Chodora Alonso. Matatanda ang si Ginang Chodora ang nagsilbing unang guro ng kanyang mga anak at ng ating pambansang bayani na si Gatso Cerizal. Guro din ni Beatriz Evangelista pero di tulad ng nanay ni Rizal, di siya nagkaroon ng sarili niyang anak pero gayunman mahigit na 1,000 ang natagpuan niyang anak na kanyang pinagsisilbihan sa likod ng rehas. Pangatlo, Dr. Joseph Anthony Socrates. Sa mga nagdaang Pangulo ng Pilipinas, ang dating Pangulong si Ramon Magsaysay ang nagtulak ng kahalagahan ng pagbibigay at pagpapanatili ng dignidad sa bawat mamamayang Pilipino. Bagong pag-asa po ang hatid ni Joseph Anthony Socrates sa mga may kapansanan. Siya mismo ang pumupunta sa mga tahanan nito nang walang bayad at ginagamot niya ng libre. Ang pang-apat ay si Dr. Welty E. Villanueva. Maihahalin tulad ng ating bayaning Pilipino finalist sa revolusyonaryong si Tandang Sora. Sa kasanayan po ng ating bansa, kinanlong niya, pinakain at binigyan ng atensyong medikal ang ating mga katipunerong nagkakasakit at nakikipaglaban para sa ating bayan. Panglima, Norberto Puasan. May hahantulad siya kay Dato Lapu-Lapu na nakipaglaban sa mga dayuhan. Siya ay nagpapakita ng katapangan. Si Norberto Puasan ay isa ring simbolo ng katapangan dahil kahit wala itong mga paa ay hindi ito naging hadlang sa pagsulong ng paglaban niya sa karapatan ng kanilang tribo. Muli, ako po si Joyce Borja na nagsasabi, ang kabayanihan ay nasa ating kalooban. Hayaan natin itong ilabas upang magkaroon ng pagkakaisa. Back to you, Janica. Dumako naman tayo sa kabayanihan ng mga mangingisda sa Palawan. Habang sila ay naningisda ay di umano'y sumabit sa kanilang lambat ang isang anglerfish. Imbis na huliin at ibenta ay pinakawalan nila ito. Kung gayon, isa lamang ang masasabi ko. Saludo ko sa inyo, mga kababayan. Isang pulis ang nagtaguyod ng kanilang bandera. Isinauli ng 35 taong gulang na pulis ang bag na kanyang napulot na nagkakahalaga ng mahigit kumulang na 88,000. Mangiyak-iyak ang may-ari nang maisauli sa kanya ang kanyang bag. Ayon sa text na kanyang ipinadala, I'm really thankful sa police officer. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi na isauli sa akin ang pera na ito. At natapos na naman po ang isang araw ng pagbabalita ukol sa kabayanihan. Happy weekend, partner! Happy weekend din sa'yo, partner. Naway magsilbing gabay ito sa ating lahat. Muli, ako po si Aisal Yanige. At ako naman po si Janica